Mga kababayan, ito na nga sumagot na ang palasyo at ito nga sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro or UC Claire Castro, nakarating po sa sambayan ng Pilipino ang reaksyon at sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa naturang post ni Amy Marcos nung nasa dahig ito at kasama itong si Nicholas Kaufman, na ang sabi nga ni Amy Marcos, hindi lang ito bastang pagpapasyal at hindi lang daw ito pupunta doon. Sabi niya kahit malamig man ang klima doon, ay basta kasama mo ang tunay mong kaibigan ay hindi ka susuko. At sabi pa nga doon sa post ni Amy Marcos, mga kababayan, na almost 39 years daw niya itong inantay at wala na daw Marcos na gagawa pa ng mali muli at natutunan daw niya kung ano ang tama at ano ang mali. At sagot nga dito, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro. Ayan po, pakinggan natin ang sagot ni Attorney Claire Castro no ng kay UC Claire patungkol sa post ni Amy Marcos sa kanyang Facebook na almost 39 years daw niyang inantay para makabalik sila sa politics at malinis ang kanilang pangalan. So wala na daw Marcos na gagawa ng mali muli. So ito nga ang sagot ni PBBM according kay Attorney Claire Castro. Pakinggan niyo po. Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. So yun po mga kababayan. Masaya po na umaamin. Yun po, narinig nyo naman po ang reaksyon ni PBBM according kay Attorney Claire Castro, mga kababayan, sa post ni Amy Marcos na kung saan, mga kababayan, hanapin ko po nandito po, hanapin natin yung post ni Amy Marcos, mga kababayan, na kung saan ay ito, Amy Marcos, wait lang, saan na ba? Amy Marcos. Kasi may post nga si Amy na kung saan, mga kababayan, ay sabi niya almost 39 years daw po niya itong tawag dito, inantay, no? Almost 39 years. Almost 39 years na inantay ni Amy Marcos, mga kababayan, ang maibalik sila sa Malacanang. Wait lang mga kababayan. Saan na ba 'yun? Oo. So hanapin natin dito, mga kababayan, yung post ni Amy. Wait lang po. Ito po mga kababayan Ipapanood ko po sa inyo yung naturang sinabi ni Amy Marcos. Ito Nang po. mawalay sa sariling bayan. Yan po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos makipagpulong sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Nagtungo sa The Hague, Netherlands si Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na batid daw niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan dahil naranasan na nila ito noon. Kaya simulat sa pool ay alam daw ni VP Sara ang opinyon niya tungkol sa ani ay hindi katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulo. Pahaging pa ni Senadora Marcos, hindi raw siya naghintay ng 39 na taon para magkamali muli at may Marcos daw na natuto na sa kasaysayan. Git pa ng Senadora, hindi siya nagtungo sa The Netherlands para magdrama, kundi para tumulong na magawa ng paraan ng pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Nakadetene sa Netherlands si Duterte dahil sa kinakaharap na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mga kapatid, ako po si Ruth. So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang balita ng News 5 na kung saan sabi nga ni Amy Marcos dito ay hindi daw siya nag-antay ng 39 years para magkamali muli, at sagot nga ni PBBM ay no comment, no? At maraming salamat daw at natanggap daw ni Amy ang kanyang pagkakamali. So ito nga ang comment ng mga tao, mga kababayan. Ito'y nakakatawa sa comment ng post ni Amy. Sabi dito ni Paul Diaz, RIP Tatay Diggs. Ito naman, asa pa kayo, di na makakabalik yan. Pag nakabalik yan sa Pilipinas, masamang kwento na lang siya. Magtrabaho kayo, hindi yung isang tao lang ang pinagsilbihan ninyo. Actually, makikita nyo naman yan, mga kababayan. Hindi tayo nag-imbento ng komento dito at
kwento, no, na kung saan comment po ito ng netizen yan. Sabi naman dito ni Ellen Gonzalez, salamat naman at may Marcos ding hindi bangag. Sabi niya. Sabi naman dito ni Mike Junjun Aringo, mabuti pa si Madam Amy Marcos may puso. Ganyan talaga ang pagkaibigan nila ni BP Sara. Ay, Diyos ko. May saltik at gawa talaga si Amy Marcos. Good job po. Oh, may saltik, may salita pala. Oh, in your dreams, Tita Amy. Sabi ni Buryog. Ayan, tignan natin kung mapauwi mo ama-amahan mo. Love you, Senator Amy. Bring him home. Oh, marami. Anong ginawa mo, Miss Amy? Kahit anong gawin ninyo, nagsayang lang kayo ng pera. Hindi na siguro makakauwi ang Tatay Digong ninyo. Kung sakali man, hindi na sa Pilipinas, siya'y makaka-resident sa ibang bansa na. Paano tatahimik kung ganito? Diba? Paano daw tatahimik ang Pilipinas kung ganyan nga naman may traidor na kapatid? Kilang, libre mangarap. Sabi naman, in your dreams, karma lang, mahirap tanggapin. Sabik na sa tatay si Amy. Ayan, wow, nice naman po, Senator Amy, hindi mo kami binigo. Di ba? Saludo po kami. Ay may paninindigan na senadora. Litisin mo na yung kaso niya at kung walang kasalanan, makakauwi. Pero kung napatunayang may nilabag sa batas, kailan yan? Kailangan niya pagbayaran. Maawa naman kayo sa mga pamilyang nawalan. Hustisya muna bago drama. 'Di ba? Actually, mga kababayan, ito justice muna bago welcome home, hindi pwedeng shortcut. Ayan justice muna, hindi pwedeng shortcut. Ito naman, thank you ICC Tatay Digong forever and ICC Detention Facility. Ayan, magtrabaho. Sabi ng tao, magtrabaho, kausapin mo si PBBM kung gusto mong pauwiin si Digong. Bakit kaya may makadidiis na walang alam? I-comment kundi bangag at adik yan lang ba alaman ng utak nila? Sabi ni Rosel, kampi siya sa taong makasalanan. Sige, ibalik nyo dito si Digong pero kayo ni Sara at Amy, ang pumalit pero ikukulong din siya dito. Sabi sumama ka na kasi kay Tatay Digong mo sa loob ng kulungan. Di ba mas pabor ka sa Duterte? Samahan mo dyan. Dyan ka rin tumira para walang mabubwisit na Pangulo sa Pilipinas. Sa dami ng pinapapatay na drug lord protector na yan, ayan, gusto yo pauwiin sa Pinas. Hayaan ang litisin dyan. Sayang din pasahod sa'yo. Halos nagkandara pa ang Tatay Digong mo. Dalawin ka sana ni Makoy para matauhan ka, sabi ni Lini Pangilinan. Di ba? Ito pa, ngayon palang lubos na kaming nagpapasalamat sa pag-uwi iyo, dalayo si Tatay Digong at kahit paano maibsa naman ang sakit sa ginawa ng kapatid mo. Wow, Gina Olivo Prado Oo. Si BBM Pang may ginawa na masakit kay Digong o si Digong yung araw-araw nang bumatikos at nagsabing weak leader at bangag si BBM. Oo, si Mr. Pugo Harry Roque ang iuwi mo po, madam. Tapos dapat isama mo si Go at Bato para maiwanan na sila dyan sa dahig kasama na nila yung tatay nila. Huwag nyo nang tangkiliking iuwi, no? Mapupurmahin si General Torre dyan. Mapupurmahin o napupurmahin? Ayan. Good job, Amy. Good job? Parang rose feeling pa to. Bakit may lumabas ganyang tao, kapatid ng presidente? Alam mo, Amy, hindi ka rin mapagkatiwalaan ng mga Duterte. Basahan ka rin sa mga yan. Binababoy mo lang yung pamilya mo. Totoo naman talaga, mga kababayan. 'Di ba? Actually, sa totoo lang, traidor po ang tawag dyan sa ginagawa niya. Biruin mo, presidente ng Pilipinas. Sumunod sa batas, kung may kasalanan yung tao, ipakulong. Kung may warrant, ipahuli. Pero anong ginawa ng kapatid niyang si Amy? Binaliktad. Kung saan yung makasalanan, yun ang kinakampihan. Kung saan yung tama, yun yung iniiwasan. Totoo naman. Bakit? Mali ba ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Si Digong may warrant. So, ang batas ng Pilipinas, kapag may warrant ka, meron kang Miranda rights, babasahan ka, uhulihin ka. Kasi sinunod lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang tama. Pero ang nung ginawa ni Amy, instead na kumampi sa tama, kung ang ginawa niya, doon siya kumampi sa makasalanan. Na walang iba kundi si Duterte. So, yun lamang po, mga kababayan. Sumagot na po si Pangulong Bongbong Marcos kay Amy na no comment at salamat naman daw po na natanggap daw ni Amy ang kanyang pagkakamali bilang isang Marcos. So, yun lamang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.